Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan nating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Alexander Usyk kontra Tyson Fury. Ang kanilang fight schedule ay sa Mayo 18, 2024 nagaganapin po sa Kingdom Arena Riyadh, Saudi Arabia. Unification title bout po ito na kung saan nakataya ang 4 major title belt dito sa heavyweight division. Kung sino man ang mananalo ay tatanghaling undisputed po hari dito sa heavyweight division. Sa bakbakan na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, malaki po ang posibilidad na makakakuha kayo ng ideya kung sino ang papaboran nyo sa panalo dito po sa naturang bakbakan. At dahil sa magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang natin munang alamin ang kunti mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, experience o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Dahil yan po ang ating gagawing referensya sa ating gagawin namang comparison. Pero bago natin yan simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana supportan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta at sumabaybay dito sa ating munting channel. Taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po nung sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, mapaulit-ulit po ang aking pagpapasalamat sa inyong lahat. Kaya naman hindi na natin patagalin pa. Alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig at unahin natin ang sa panig ng taga United Kingdom na si Tyson Fury. Itong si Tyson Fury bilang isang professional boxer, may impresibong kartada po ito. 34 wins with 24 wins coming by way of knockout. Walang talo ngunit may isang tabla. May edad na 35 anyos at ang height 6 foot and 9 inches. Reach 85 inches. Orthodox ang kanyang original na stance, ngunit sa aktual na laban, nagso-switch stance ang boxerong ito na kung saan parehong epektibo, mapasouth po or orthodox po ang kanyang magiging stance. May knockout ratio itong si Tyson Fury na maabot po sa 70.59%. Last fight nitong si Tyson Fury, Oktubre 28, 2023. Nakalaban niya si Francis Ngannou na kung saan for the first time pong mapapalaban sa professional boxing yung isang Francis Ngannou. Na kung saan mga idol, buong akala ng marami, dudurugin lamang ni Tyson Fury itong si Ngannou dahil yun nga, walang karanasan sa professional boxing dahil dating lumalaban ito sa UFC. Pero namali tayong lahat mga idol dahil pinabagsak si Tyson Fury ni Francis Ngannou. At bagamat napanalo ni Tyson Fury ang laban by split decision, pero matindi sinapit ni Tyson Fury. Muntikan siya matalo mga idol. At sa karanasan naman na taglay-taglay nitong si Tyson Fury bago ito pumasok sa professional boxing, dati rin po itong lumalaban sa amateur. Katunayan, may 35 total fights ito sa amateur na kung saan 31 o 31 doon ang kanyang naipanalo, 4 ang kanyang talo. At dito naman sa professional boxing, kasalukuyang hawak ni Tyson Fury ang WBC matapos niyang talunin si Deontay Wilder ng 2 beses. So, sa karanasan niya, ang pinakamatinding nakalaban pa po lamang ni Tyson Fury ay ang katulad ni Deontay Wilder na isang knockout artist, Vladimir Klitschko, Derek Chisora, Dylan White, na kung saan ang mga yan, mga idol, ay mga kilalang boksingero sa heavyweight division. Sa skill sa taglay-taglay ni Tyson Fury, isa po itong technical fighter. Pressure fighter style, na kung saan masipag ito sa pagbato ng mga jab, 1-2 combination. Defensive style, na kung saan ito po ay kumakounter, pinapanatili ang kanyang distansya sa kanyang mga kalaban. Footwork, na kung saan ginagamit ang ring. Taglay ang power, timing at accuracy. Pero sa close range o sa mid-range na suntukan, may mga butas sa depensa. Ito si Tyson Fury, mga idol, na kung saan delikadong makounter. Lamang, dahil sa malimit po na siya ang mas malaki, malimit na siya po ang mas matangkad, ay hindi inaabot po ng kanyang mga katungkati. Minsan na inaabot, katulad ng laban niya kay Ngannou, inaabot siya doon mga idol. Pero hindi naging sapat yung pagkabagsak ni Tyson Fury dahil magaling nga po ito na isang technical fighter. Pagdating sa durability o tibay ng boksingirong ito, masasabi nating may kunat po. Dahil marunong lamang itong bumagsak
pero marunong din bumangon na tipong walang nangyayari. Hindi niya iniinda ang mga patama ng kanyang mga nakalaban, lalo na sa laban niya kay Deontay Wilder at sa laban niya kay Francis Ngannou, na kung saan ang mga yan na atin nabanggit ay mga knockout artist. Sa panig naman itong si Alexander Usyk, bilang isang professional boxer, may impresibo kartada po itong Ukrainian. 21 wins with 14 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad na 37 anyos, height 6 foot and 3 inches, reach 78 inches, southpaw ang kanyang stance, knockout ratio 66.67%. Kasalukuyang hawak ni Alexander Usyk ang IBF, WBA, WBO, maging ang IBO. Last fight itong si Alexander Usyk, nakasagupa nitong si Daniel Dubios, na kung saan sa early rounds napabagsak si Usyk, mga idol. Kahit ako nabigla at medyo kinabahan dahil mukhang malaking upset. Pero yun nga, di pala tumama, mga idol, sa dapat tamaan. Dito pala, below the belt pala, sabi. Kaya yun, pinagbigyan si Usyk na makarecover at nakabawi si Usyk sa 9th round. Doon kay Dubios, binabagsak niya ito at nauwi nga sa knockout ang panalo ni Usyk sa laban kay Dubois. Nangyari pang bakbakan na yan, Agosto 26, 2023. Eksperyensya o karanasan nitong si Alexander Usyk. Ito po, bago pumasok itong si Alexander Usyk dito sa professional boxing, siya po ay dating Olympian. Katunayan, noong 2012, naging gold medalist ito sa London Olympic. Na may impresibong kartada sa amateur boxing, 335 wins with 15 losses lamang. At ang isa sa nakalaban ni Alexander Usyk sa amateur na kung saan kilala sa light heavyweight division ay si Artur Beterbiev, isang Russian fighter. Bagamat na ipanalo ni Alexander Usyk ang kanyang laban kay Beterbiev, pero doon siya nakatikim po ng bagsak sa isang body shot. At sa kanyang huling laban kay Dubois, body shot din po ang kinabagsak nitong si Usyk. Hindi nga lamang malinis ang pagkapatama ni Dubois. Kaya nagkataong malinis, mga idol, at inunura ng referee na counted. Wala na. Hindi na champion yan sana si Usyk. Na kay Dubois na sana. Kaso yung referee sabi, doon daw tumama sa ganito. Tapos inulit-ulit yung replay. Tapos inano nila, yung magdandahan yung video. Ang tawag doon? Nakalimutan ko yung pangalan. Ang tawag doon? Slow-mo. Yun daw, dumaan pala sa ni Usyk. Pero mga idol, lead na yan, na yun ang posibleng kahinaan ni Usyk. At idagdag nga natin yung laban niya kay Artur Beterbiev sa amateur, na kung saan doon nakatikim po ng bagsak si Usyk sa isang body shot. Ngayon, sa karanasan naman ni Usyk dito sa professional boxing, mga idol, undisputed world champion ito sa cruiserweight division. At ngayon, dito sa heavyweight division, naging unified world champion po ito. Ngayon, dadako tayo sa skills sa taglay-taglay nitong si Alexander Usyk. Technical fighter din po ito. Na kung saan magaling sa opensa, may higpit or may husay sa depensa, magaling sa puntusan. May kakayahan din po sa pagpaparatil sa kanyang distansya sa kanyang mga kalaban. May footwork po ito na kung saan mabilis makapasok sa range ng kanyang mga kalaban, mabilis din makaalis. May defensive style ito na kung saan pinaparatili niya ang kanyang distansya sa kanyang mga kalaban at ginagamit niya ang apat na kanto ng ring. Taglay ang hand speed, timing, power, at accuracy. May liksi sa galawan itong si Alexander Usyk, mga idol. Pagdating sa depensa, may husay nga sa depensa ito. Sabi ko nga kanina may husay, pero hindi ibig sabihin noon na hindi matatamaan. Natatamaan at natatamaan pa rin itong si Alexander Usyk. Lamang hindi po malimit dahil nga may husay pagdating sa depensa. Ngayon dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Unahin natin sa edad. 37 anyos si Alexander Usyk, 35 anyos si Tyson Fury. Pasok pa sa prime si Fury, si Usyk lipas na. Na kung saan, mga idol, posibleng yan ang isa sa disadvantage ni Alexander Usyk. Kahit anong galing pa ni Usyk, pagka umiral ang edad, father time, posibleng makitaan natin ito sa pagbabago sa kanyang original na galawan na di tulad niya po sa kanyang pagka-prime pa. Dahil 37 ng anyos itong si Usyk. So, posibleng yan ang isa sa mga kanyang maging disadvantage.
Height, reach, power, alyamado po si Tyson Fury. Automatic. Mas matangkad si Fury ng 6 inches. Sa reach, diferensya na 7 inches lamang si Fury. Sa power, lamang pa rin si Fury. Umabot po ang nakautrisyon itong si Fury sa 70.59%, samantalang si Alexander Usyk ay mayroon lamang nakautrisyo na 66.67%. Ngayon dadako tayo sa kanilang activity fight. Pareho aktibo po ang dalawang maglalaban. Sa karanasan, 50-50. Parehong may malalim na nakaranasan ang mga ito sa boxing. Sa skills, parehong technical fighter. Na kung saan 50-50. Nakadepende po yan kung kaninong strategy, diskarte ang magiging epektibo dito sa laban. Magiging epektibo ba ang hand speed, husay sa in and out movement nitong si Alexander Usyk, o yung pagka-technical fighter ni Tyson Fury na kung saan may kakayahan ito sa pagpapanatili sa kanyang distansya sa kanyang makakalaban, na kung saan may husay din ito sa pag-counter gamit ang kanyang height, reach, advantage, maging ang power. Alam niyo, sa totoo lang mga idol, wala naman talaga dapat na maging special sa movements o galawan ni Tyson Fury. Wala special kay Tyson Fury. Hindi naman ito mabilis kung bumato ng suntok eh. Kaso yung laki nito, yun talaga ang pinaka ginagamit ni Tyson Fury. Height, reach, advantage, yun po talaga. Na kung saan, bagamat mabagal ito kung bumato ng suntok, pero napakahaba naman ng kanyang mga galamay, oo, makaiwas ang katulad ni Usyk, pero aabutin at aabutin pa rin yan. Dahil sa sobrang haba nito si Tyson Fury. Sobrang laki. Kumbaga ito ay weight bully mga idol. Sabagay, wala namang dito sa bigat dito sa heavyweight division. Wala naman sigurong limit dito sa heavyweight division. Dahil malimit, hindi naman magkapareho ng timbang pagka sa heavyweight division. Pero sa totoo lang, malaki po talaga itong si Tyson Fury. Nung naglaban si Alexander Usyk at itong si Joshua, kung titingnan natin, medyo malaki si Joshua ikumpara kay Usyk, which is mas matangkad si Joshua ng 3 inches kay Usyk. Ngayon, nakita natin mas maliit si Usyk ikumpara kay Joshua. Paano na lang kay Tyson Fury na 6 foot and 9 inches? Mas matangkad pa kay Joshua ng 3 inches. At ang lapad pa ng katawan. Haba pa ng mga galamay nito. Sa totoo lang, wala akong nakitang espesyal na galaw ni Tyson Fury. Pero yung laki lang nito talaga mga idol, at yung kunat. Marunong tumanggap na suntok na tila baga walang epekto sa kanya. Yan lang yung mga idol. Technical fighter si Tyson Fury, oo. Pero kung ikumpara natin sa pagka-technical fighter ni Alexander Usyk, lamang si Usyk. Oo, lamang si Usyk. Kaso nga lang, yung laki kasi kombinasyon sa skills, ay talaga naman, yun ang nagpapalamang kay Tyson Fury dito sa laban. So dito sa labanan na ito mga idol, sa kombinasyon, height, reach, power, skills, sa tingin ko lamang si Tyson Fury dito mga idol. Siya po ang liyamado sa panalo. Oo. Bagamat hindi man kalayuan, ang diferensya siguro nasa mga 55-45. 55 para kay Tyson Fury, 45 naman kay Alexander Usyk. Ganun lang. Dahil nga sa skills na taglay-taglay ni Usyk na kung saan hindi rin po yan matatawaran. Pero yung laki talaga ni Tyson Fury, yun lang po mga idol ang concern ko talaga dyan. Yung laki, bigat, haba ng galamay, tapos isabay pa yung skills na kung saan pagka gamitin niya yung kanyang skills, tapos yung laki pa, oo, mabagal, pero aabot yan. Kahit anong ilag mo, abot ka pa rin eh. Lalo na kung sa katawan ito bumibira, na kung saan posibleng doon ang kahinaan ni Usyk. At imposible namang hindi ito nakita ni Tyson Fury sa mga pag-aaral nila sa kanyang team, kung paano nila talunin itong si Alexander Usyk.
Kaya mga idol, di ito madaling laban para kay Alexander Usyk. Siyempre, ganun din kay Tyson Fury na kung saan talo siya sa hand speed sa liksi na galawan. Talo si Tyson Fury sa liksi hand speed dito sa kasi mas po talaga, mas maliksi gumalaw itong si Usyk. So dito liyamado si Tyson Fury dahil nga po sa kanyang laki. Pero kung makuha naman ni Alexander Usyk ang tamang adjustment kung paano niya mapawalang bisa ang height, reach, power ni Tyson Fury, yun nga, sinabi kong hindi ganun kalayo ang diferensya nila. Dito, 55-45 lamang po mga idol. So ay dadako na tayo sa ating prediction, official prediction po ng Dong Sports PH. Alexander Usyk by split or unanimous decision. Kuya Dong Sports, may tsansa bang manalo si Alexander Usyk sa pamamagitan ng knockout? Ang sagot ko po dyan mga idol, this is boxing, anything can happen. Na kung saan, sa sarili ko na pangunawa, hindi ako kumbinsido na magawa ni Alexander Usyk ang pag-knockout dito kay Tyson Fury dahil nga sa may kunat ito. Pero dahil sa ito po ay boxing, ika nga this is boxing, anything can happen, malay natin. Lalo at may power din naman nataglay itong si Alexander Usyk. Malay natin, baka makapagpatama ito ng solido talaga na kayang patulogin si Tyson Fury. Pero tandaan natin na hindi po nakakahigit ang knockout ratio ni Usyk kay Deontay Wilder. Oo. Hindi po siguro magkasabugan ng mukha ito. Basagan ng mukha. May posibilidad. Maaaring manalo din si Usyk sa knockoutan kung magawa niyang pinsalain si Tyson Fury sa suntok sa mukha kung saan matamaan mga idol. Ngayon, dahil sa may kalamangan nga sa ating comparison, ito si Tyson Fury. Para sa panig ni Tyson Fury, mga idol, ang kailangan lang ni Tyson Fury dito para talunin si Alexander Usyk ay ang i-pressure niya si Usyk madala sa lubid. Na kung saan mapagtamaan niya si Alexander Usyk sa kahinaan, which is sa katawan, budiga. Budigahin to ng budigahin ni Tyson Fury hanggang sa mawala yung liksi, mawala yung hand speed, at follow up sa mukha, knockout. So, dito sa panig ni Tyson Fury, malaki ang sansa na manalo si Tyson Fury by knockout. Opo, dahil kinakailangan niya yan. Dahil kumawi sa puntusan, delikado din si Tyson Fury na matalo. Dahil nga, mabilis, maliksi gumalaw si itong si Alexander Usyk. Oo. So, kinakailangan ni Tyson Fury i-knockout itong si Usyk para makapiyo sa panalo. Pero dahil sa parehong technical fighter, at di hamak na mas malaki, mas matangkad, mas mahabang kalamay, may power si Tyson Fury, pwede rin niya magawa na may dominaan laban. Yun nga, bubudigahin niya ng husto itong si Usyk. At kung sakaling kakayanin ni Usyk ang power nitong si Tyson Fury, ay posible niya magawang mabugbog itong o ma-outback si Usyk dahil kakapusin sa hangin dahil sa mga budiga na patamaan ni Tyson Fury sa kanilang laban. Sa madaling salita mga idol, bagamat pabor ako na manalo si Alexander Usyk sa puntusan, pero hindi kagulat-gulat na manalo si Tyson Fury sa laban na ito, knockoutan o puntusan. Dahil siya po ang may kalamangan dito sa ating ginagawang comparison. Oo, lamang po sa laki, height, reach, power, ito si Tyson Fury, which is importante po yan. Lalo na't marunong nga gumamit sa height, reach advantage ang boxingerong ito. At siyempre sa skills din niya bilang isang technical fighter. Kaya, bagamat ako po ay pabor ako kay Alexander Usyk na siya ang manalo sa puntusan, pero hindi nga kagulat-gulat na pagkatapos ng laban ang resulta ang nanalo si Tyson Fury, knockoutan o puntusan. Hindi po yan kagulat-gulat, lalo na't dito sa ating comparison, maraming kalamangan si Tyson Fury. Hanggang dito na lamang. Ito po Dong Sports PH. Maraming salamat po.